What's up mga ka-crafter? Second day na nga pala ng pagbuo natin ng ating bagong project na props. Ito nga pala yung claymore ni Mawika sa video game na Genshin Impact. At bago ko nga pala inumpisahan ang paggawa ay nag-unbox muna ako ng isa sa mga importanteng gamit ko sa pagka-craft. Ito nga pala yung pen na ginagamit kong pang trace ng template sa EVA foam. Kulay silver to kaya kitang kita ang trace nito sa EVA. At pagkasimula ko, una ko nga palang ginawa ay sinukat ko ang template sa 10mm na EVA foam. Inilapat ko nga lang to at gumuhit lang ako ng saktong laki sa EVA foam. Mas madali kasing ikat at trace ang template pag maliit at sakto lang sa crafting table ko. Inilatag ko nga itong template ko sa EVA para malaman kung sakto lang ba yung nakat ko at di naman ako nabigo. Kinuha ko na nga itong heat gun ko para palambutin yung part ng EVA foam na may fold mark para madaling mabalik sa dati. Finold ko lang pabalik yung may fold mark at pagkatapos nga ay inilatag ko na ang template at itatrace ko na to gamit yung tracing pen ko. Nagpatong na rin ako ng pampabigat sa template para di ito gumalaw habang tinatrace ko. Inumpisan ko na nga at maingat kong trinace ang template sa EVA foam. Pinutol ko na rin pala itong excess na part na guide lang para sa PVC pipe at nagtrace ulit ako ng konti. Pagkatapos nga ay sinimulan ko na ding ikat ang EVA foam na na-trace ko at maingat na sinundan ang trace ng template. Inulit ko nga lang pala yung ginawa ko para sa kabilang side. At bago ko nga ito ikat ay nagpalit muna ulit ako ng blade sa cutter ko dahil medyo mapurol na ito. Nagkat na nga ako at pagkatapos nga ay pinagpantay ko ang magkabilang side para malaman kung sakto ba o tama yung pagkakat. May mga labis at titugma na part pero mapapantay pa rin naman natin. Kaya always trust the process lang. Sinukat ko na nga ang PVC pipe na magiging base at pinaka-backbone sa loob ng claymore. May mga part pa nga pala na need ikat sa loob ng template. Kaya kinat ko na rin bago ko isunod ang PVC part. Pagkatapos nga ay trinis ko na ang binutas kong part sa nakat na EVA foam para makat na rin. Nag-trace na din ako sa isang side ng EVA. Gumawa na nga ako nitong pen knife o precision knife na gagamitin kong pangkat sa loob ng bahagi ng EVA. Di ko kasi makita yung eksakto knife ko kaya naglagay na lang ako ng blade sa walang tintang marker. Maingat ko na nga binutas ang loob ng EVA. Ganon na rin sa isa pang side niya. Pinagpantay ko nga lang pala ulit ang dalawang magkabilang part para makita kung tugma ba yung butas sa isa't isa. Inilapat ko na nga rin pala tong PVC pipe at nag-trace na rin ako para sa ikakat na part na paglalagyan ng PVC. Nag-trace na nga din ako sa kabilang part. Gumamit nga pala ako ng meter stick para tuwid yung makakat kong linya. Pagkatapos nga ay diniretso ko na ang pagkat sa pagkabilang side at nag-fit test kung sakto na ba ang PVC kapag inilagay na. Kumuha nga pala ako ng stick na ilalagay ko sa pinakang unahan ng claymore para maging matigas yung tip nito at hindi mabingot. Trinis ko na rin pala ito sa magkabilang side at pumutol ang saktong haba na ilalagay sa EVA foam nakadugsong ng PVC. Kumuha na nga rin ako ng scrap na EVA at pumutol ang saktong haba. Hiniwa ko nga lang pala to sa gitna. Inilagay ko na nga ang stick sa pagitan at kumuha pa ng mahaba na medyo manipis na EVA scrap at pinasok sa loob ng PVC pipe. Trinim ko na din pala yung labis na EVA sa PVC. Naglagay na din ako ng super glue sa loob ng PVC kung saan nandun ang EVA at stick para di sila gumalaw. Sinukat at nagkat na nga rin ako ng trinis ko kanina na paglalagyan ng stick. Sinukat ulit at tinest ko kung goods na bang i-assemble ang EVA at PVC. Nagmark nga pala ako sa gitnang bahagi ng claymore sa PVC na bubutasan ko para pagsuotan ng stick na makakatulong sa pagpapatibay ng structure ng claymore. Kinuha ko na nga pala ang aking power tool para butasan ang minark ko na part ng PVC. At dahil nga tagilid yung placement ng stick, ay pinalawa ko yung butas ng kabilang PVC. At nang sumakto na nga ay trinis ko na ang stick sa EVA at nilagyan ko na rin ng super glue ito para di na siya gumalaw at para tumibay na rin ang kabit nito. At trinis ko na rin yung kabilang part nito. Kinat ko na nga yung trinis kong part sa EVA na paglalagyan ng stick. Ang purpose nga pala nito ay para di ito bumukol pag idinikit na. Naghuling sukat na nga ako ng PVC sa magkabilang EVA dahil ididikit ko na ito gamit ang contact cement o rugby. Naglagay na nga pala ako ng mga scratch paper sa ibabaw ng lamesa para hindi matuluan ng contact cement. Pagkatapos nga ay inilatag ko na ang magkabiyak na part ng EVA sa lamesa para malagyan ng contact cement ang mga ito. Mahalagang paalala, gumamit ng respirator kapag naglalagay o gumagamit ng mga chemical na maamoy katulad itong contact cement. Pinahidan ko na nga ng saktong dami ng contact cement ang bahagi ng ididikit ko.
At pagkatapos ko nga malagyan ang magkabilang bahagi ng EVA, nagantay nga lang pala ako ng 20 minutes sa pagpapatuyo ng rugby bago ito pagdikitin, at pagkatapos ko nga magkape ay nilagay ko na ang PVC at dinikit na rin ang kabiyak na bahagi ng EVA. Inipit ko nga lang pala to gamit ang aking kamay at naglagay na rin ako ng super glue sa pagitan ng PVC at EVA sa gitna para lalong tumibay ang dikit nila. Nilagyan ko din pala ng super glue ang tip o dulong bahagi nito kung saan nandun ang stick. Ginawa ko to para tumibay ang dikit nito. At ito na nga ang ating natapos. Ito pa lang yung pinakang base niya, pero nakikita na natin yung pinakang shape niya. Patibay na rin ang pagkakabit niya at ready na sa next step niya. At dahil medyo mahaba na nga pala tong video na to, kaya hanggang dito na muna mga ka-crafter. Kaya hanggang sa muli and happy crafting!